Hello po. Good morning po sa bawat isa. Happy Monday po. Masaya po ako na makasama kayo ngayong umaga. Kamusta na po kayo? Pagbati po muli mula po sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ako po muli ang inyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas, na makakasama tuwing Lunes ng umaga, si Jesus ay kasama. At ako po ang inyong devotional leader for today. Our topic for this morning is Rooted in Christ. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ng Panginoon sa awiting ito. Good morning everyone. Let's come before the Lord in His presence. Let's sing this song, As the Deer. Katulad po ng isang usa na laging uhaw sa Panginoon. Sama-sama po tayong dumulog sa umagang ito upang ating papurihan, sambahin, pasalamatan ng ating Diyos sa ating mga buhay. As the deer panted for the water, so my soul longer after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You are my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone, Lord. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy, Lord. You alone are the real joy giver, and the full of my You alone, my Jesus. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Praise God sa awiting na ating narinig, As the Deer. Katulad po ng isang usa na laging uhaw sa tubig o salita ng Diyos. Praise God po, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Nalalapit na po ang ating 125th Founding Church Anniversary. Sa October 22 na po na ang ating team ay united, rooted in Christ, standing firm in faith, and moving forward and mission. Glory to God.
Ating pong basahin sa umagang ito ang ating pagbubulayan na ito po'y matatagpuan sa Awit, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 3. Ito po ang sinasabi, "Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikiisa sa mga kumukutya at hindi nakikisagot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay." Kaya dito mga kapatid, mapalad po ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Mapalad po ang tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab niyang naisin sumunod sa kanyang utos. Alam niyo mga kapatid, maraming mga tao ang ayaw ng natatakot sapagkat ang takot ay nagdadala po sa kanila ng balisa, kawalan ng kapayapaan sa puso. Ang iba po ay mayroon pong negatibo sa ating katawan at isipan. Subalit, kapag ang pinag-uusapan ay pakikinig, hindi sumusunod sa masamang halimbawa at may takot sa Diyos, ito po ay nakakabuti mga kapatid. Ang pagkatakot sa Diyos ay nagbibigay ng karunungan. Ito po ay ayon sa Proverbs chapter 9 verse 10. Ito ay naglalayo sa atin sa kapahamakan. Dahil sa ating pakikinig sa payo ng Diyos at takot natin sa Diyos, umiiwas po tayo sa mga bagay na ipagkakasalan natin, kung kaya't ang takot sa Diyos ay para din sa ating ikabubuti. Alam niyo mga kapatid, mapalad po tayo kung tayo po ay may takot sa Diyos. Dala po nito ay tagumpay at pagpapala sa ating mga buhay. Kung ang ating buhay po at ang ating pamilya ay nakaugat kay Kristo or we are rooted in Christ, ang takot po at pagmamahal at pagsunod natin sa Diyos ay lalo pong tumitibay. Ang ating ugnayan at lalim ng ating pagmamahal sa Diyos ay lalong umaayos at bumubuti. Kaya nga mga anak ng Diyos, ang tao mayroong takot sa Diyos ay napapabuti ang kanyang buhay, ang kanyang sarili, naway lagi po tayong magkaroon ng malusog na pagkatakot sa Diyos. Sapagkat ang kasiyahan nating sumunod sa kautusan ni Yahweh ay pagkakaroon ng takot sa Diyos na magdadala sa atin ng kaligtasan. Humuhubog po ito upang mamuhay tayo ng may kabanalan. Marami sa mga tao ngayon ang walang takot sa Diyos. Ito po ang resulta. Ang resulta po ay nakagagawa sila ng labag at sa panuntunan ng Panginoon. At ang bunga po nito ay pagkakalayo sa Diyos at hindi pagkaranas ng buhay na maayos at banal. Mapalad po tayo mga kapatid, ang mga may takot sa Diyos sapagkat sila ay tatanggap ng ibayong pagpapala at makakaranas ng tunay na kalayaan sa anumang mula sa pagkakasala. Kaya po sa ating awit na binasa, Awit Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 3, mababasa po natin, "Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa mga upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasanayan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig at nagbubunga sa kanya ng kapanahunan. Ang kanyang mga dahon naman hindi malalanta, anuman ang kanyang gagawin ay giginhawa." Alam niyo mga kapatid, dito po inilalarawan ng taong matuwid, bukod po sa ganyang mga tao ay hindi lumalakad sa payo po ng masama. At sinasabi po rito, ang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At ang kautusan niya ay nagbubulay araw at gabi. Alam niyo mga kapatid, ang taong ito kung iahambing sa isang punong kahoy na nakatanim po sa tabi ng agos ng tubig. Ibig sabihin, lahat ng kanyang pangangailangan ay tinutustusan ng ating Panginoon. Gaya po ng kung papaano ang punong kahoy ay nakatanim sa tabi ng agos ng tubig ay hindi matutuyo kahit na sa panahon ng tag-init dahil may sapat itong supply ng tubig, araw man po o gabi.
Gaya po ng punong kahoy, nagbubunga sa kapanahunan, gayon din ang taong matuwid ay magtataglay ng bunga ng Espiritu sa takdang panahon. Ito po'y makikita po natin sa Galatia, Kabanatang 5, talatang 22 hanggang 23. At anuman ang kanyang gagawin ay giginhawa o magiging matagumpay. Malinaw po mga kapatid na ang ganyang tao ay patuloy na pinagpapala. Isang malaking kasinungalingan, minsan ang panininla ng dyablo na nagsasabing ang pagbabasa ng Biblia ay walang magagawa sa atin. Bakit nga ba mga kapatid? Bakit nga ba binigay ng Diyos ang banal na kasulatan o ang kanyang salita? Bakit nga ba? Yan po ay upang baguhin ang ating mga maling pananaw o paniniwala. Yan po ay upang baguhin ang ating buhay na pag-uugali o ating karakter na pagkatao. Sabi po, mapalad silang sakdal sa lakad na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanyang mga patotoo na nagsisihanap ng kanilang buong puso. Ito po'y makikita po natin sa Awit, Kabanatang 119, talatang 1 hanggang 2. Alam niyo mga kapatid, ang kautusan ay binigay hindi lamang upang ating mapakinggan, kundi upang ito'y sundin at ating isagawa. Gawin nating halimbawa po katulad po ng isang doktor na nagbibigay ng reseta at tagubilin sa kanyang mga pasyente. Pagkaraan ng isang buwan, bumalik po ang isang may sakit o isang pasyente na hindi pa rin gumagaling ang kanyang karamdaman. Sa halip, pakiramdam niya, lalo pa itong lumala. Ano po kaya ang dahilan mga kapatid? Ang utos po at tagubilin ng doktor ay uminom 3 beses isang araw at dapat inumin ang kanyang gamot na nireseta sa kanya. Ang ginawa po pala ng isang pasyente, 1 beses lamang palang ininom sa loob ng 1 linggo. Alam niyo mga kapatid, ang tagubilin ng doktor ay itigil ang paninigarilyo din at ang pag-inom din ng alak. Lalo pa, dinoble ng pasyente ang kanyang dalas na paglalasing o paninigarilyo. Kaya dito mga kapatid, katakataka. Katakataka bang siya ay lalo pang lumala sa halip na gumaling? Lalo pong lumala. Kaya mga kapatid, mga anak ng Diyos, ang mga reseta o tagubilin ng doktor ay ibinibigay hindi upang pakinggan lang at pagkatapos ay baliwalain, kundi upang ito'y dapat sundin at isagawa. Katulad po ng sinabi po ng doktor. Gayon din naman mga anak ng Diyos, ang kautusan o ang salita ng Diyos ay binigay upang ating sundin at ating pong ipamuhay. Ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Tinatawag nila akong guro at Panginoon, mabuti ang inyong sinasabi sapagkat ako nga. Kung ako nga na ang Panginoon at guro ay naguhugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo'y bibigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, kayo ay mapapalad ang inyong gagawin. Ito po'y matutungayan po natin sa 1, Kabanatang 13, talatang 13 hanggang 17. Pansinin po natin mga anak ng Diyos na hindi sapat na malaman lang natin ang aral ng turo ng Panginoon. Kundi nalalaman din po natin ninyo ang mga bagay nito, kayo po na mapapalad upang ating pong gawin. Kaya nga po ang mapakinggan at malaman natin ang mga aral mula po sa Biblia, mula po sa turo ng Panginoon, ay hindi po nagpapagaling na mapapalad sa atin. Maging tunay na mapalad lamang tayo kung ang pagkatapos ang mga ito ay ating mapakinggan, malaman at ating pong isasagawa. Kaya po mga kapatid, ang Biblia kung ganon ay ibinigay ng Panginoon o kanyang salita sa atin, hindi upang ito'y mapakinggan lamang at malaman lamang, kundi upang baguhin ng lubusan ng ating buong buhay, ang ating pag-uugali o meron po tayong transformation sa ating buhay. May mga mababasa sa Biblia upang gumaling sila, mayroon din naman ang layunin magkaroon sila ng kapangyarihan. Ang iba naman ay upang pagyamanin, magkaroon ng maraming pera, ang kanilang motibo sa kanilang pagbabasa ng Biblia. Ang ganitong mga layon ng pagbabasa ng Biblia ay pawang makasarili po. Nawa, katulad po ng ating binasa sa verse 3, katulad nila ay punong kahoy sa tabi ng batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon,
Ano man ang kanyang gagawin, sila'y nagtatagumpay. Nawa hindi po ganito ang ating motibo. Katulad po tayo nawa ng punong kahoy na nasa tabi ng batisan, laging sariwa at namumunga. Sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos, dahil gusto natin na makilala ng malalim ang Diyos, gusto natin na malaman ang kanyang mga pangako, dahil gusto nating laging sariwa, katulad po ng dahon na namumunga sa takdang panahon. Ano man ang ating gawin, tayo'y naway maging matagumpay, patuloy na nakaugat kay Kristo o rooted in Christ, at gusto natin malaman ang kanyang naisin sa ating buhay. Kaya dito mga kapatid, nais mo ba na tunay na maging mapalad sa harap ng Diyos? May isang personal na paraan. Yan ay kung babasahin mo at pag-aaralan ang Biblia, ang salita ng Diyos. Sa layong makilala ang Panginoon sa iyong buhay, sa ating buhay, upang siya'y sundin, ibigin, paglingkuran, upang tayo'y lumalim sa ating pananampalataya na nakaugat kay Kristo. Mapalad ang isang sakdal na patuloy na lumalakad at nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Mapalad silang nag-iingat ng kanilang mga patotoo o nagsisihanap sa ng kanyang buong puso. Awit, Kabanatang 11, talatang 1 hanggang 12. Kaya mga kapatid, magkaroon nawa tayo ng banal na takot sa Diyos. Gawin natin ang kanyang kalooban. Magkaroon po tayo ng malalim na kaugnayan na nakaugat kay Kristo o rooted in Christ, at iwan natin ang buhay na may pagkakasala. Mga kapatid, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ganapin mo, Panginoon, sa aming puso ang pagkakaroon ng banal na takot sa iyo. Magkaroon po kami ng malalim na ugnayan na kaugat sa iyo, aming Panginoong Hesus, at manahan kami sa iyo at mabuhay ayon sa inyong kalooban. Panginoon, pagpalain niyo po ang aking kapatid na ito na nag-worship, nakikinig sa umagang ito. Patuloy po niyang maranasan na ikaw po ay buhay sa kanyang buhay, at patuloy po niyang maramdaman na ikaw po ang tumutulong sa kanyang pagbabasa ng Biblia, sa kanyang patuloy na pagsasaliksik sa iyo upang ikaw ay kanyang maranasan. Panginoon, pagpalain niyo po siya. Siya po na nakikinig, nag-worship, nagde-devotion, saan man po siya naroon ngayon, Panginoon. Patuloy po niyang maranasan ang inyong pagpapala, ang inyong presensya, ang inyong banal na Espiritu. Tulungan mo po siya, Panginoon, na patuloy na lalong lumapit sa iyo, lumalim sa iyo, at maging ugat na ikaw ang kanyang patuloy na pinaglilingkuran. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. At sa pagkakataong ito, shout out po mga kapatid sa lahat ng ating mga kapatid na sumama sa umagang ito sa ating morning devotion. At sa lahat po ng ating mga kapatid na meron pong anibersaryo ng kasal o merong kaarawan, maligayang kaarawan po at maligayang pag-iisang dibdib po sa inyong lahat. Ang aking panalangin ay patuloy po kayong gamitin, pagpalain ng Diyos sa inyong buhay. Praise God po mga kapatid. At kung kayo po ay na-bless, mga kapatid, patuloy po natin ibahagi ang devotion na ito. See you po next Monday and every day. At feel free po to share this or tag with your friend. At don't forget, mga kapatid, to subscribe to Nax UMC PH. And please hit the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari din po kayong mag-bless, mag-tithes, mag-offerings sa ating pong GC account. Dito po, sa ating po nakikita nyo po ang ating pong GCash account, maging po sa ating bank account. At patuloy po tayong magpagamit sa Panginoon. At kung naramdaman nyo po ang pag-ibig ng Panginoon, might as well, patuloy po natin ibahagi ang kanyang kabutihan. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos. Amen. God bless po!